nagsapakan at batuhan ng mga rider sa gitna ng kalsada sa Lipa, Batangas. Huli ka! Department of Transportation nais matukoy ang mga sangkot sa gulo. Bangga naman ng jeep at truck sa Luna sa Isabela. Apat ang patay. Sa Antipolo naman, rider na tumama umano sa barrier, nagulungan ng truck. Dating Senador Bong Revilla, walang VIP treatment sa New Quezon City Jail ayon sa BJMP. Pareho umano ang selda at rasyong pagkain sa ibang inmate. Dalawang kapwa akusado ni Revilla na sina Emelita Huat at Cristina Pineda ng DPWH Bulacan, iniharap na sa Sandigan Bayan. Dating Congressman Zaldico, nagpaparamdam na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Panibagong mga reklamo, kabilang ang plunder at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. Isinampa sa ombudsman ni dating Senador Antonio Trillanes IV at isang grupo. Matapos magbakasyon sa Canada, Michael Sager balik trabaho agad sa upcoming afternoon prime series na Born to Shine, kung saan muli niyang makakatambal si Zephanie. At GMA Gala 2025 na umani ng 1 billion views ang online post, uwagi sa TikTok Live Awards. This is Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsuntukan, nagtadyakan at naghampasan ng helmet at kahoy ang 5 rider sa Lipa, Batangas. Viral na ang nahulikam na rambulan sa gitna ng kalsada kung saan may mga nasira ring motorsiklo. Pinaimbestigahan na yan ng Transportation Department sa LTO para matukoy ang mga sangkot. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nag-aalitan lang nung una ang 5 rider sa videong viral na ngayon at kuha sa Barangay Tambo sa Lipa, Batangas. Pero maya-maya pa ay nagsapakan na ang 2 rider na napatawid ng kalsada. Sa isa pang kuha, makikita ang 2 naka-helmet na ang kumukuyog sa isang rider na nakahandusay sa aspalto. Nakatayo ang sinasapak at hinarap ang mga nanakit sa kanya, na biglang tumakbo palayo. Sa sunod na cut ng video, kitang binato ng rider na nakaasulan 2 pang rider na tumakbo palayo. Sa isa pang anggulo, kitang kasunod ng pamamato ng helmet ng rider ay tumumba siya sa kalsada. Sinipa naman ng isang lalaking nakaputi ang isang motorsiklong hindi malaman kung sino ang may-ari bago tuluyang naputol ang kuha. Hindi pa malinaw ang ugat ng pagtatalo, pero ipinagbigay alam na namin ito sa barangay at sa pulisyang nakasasakop sa pinangyarihan ng gulo. Nakita na rin ng Department of Transportation ng video at pinaiimbisigahan na sa LTO ang gulo. Pinatitrace na ang plate number at pagkakakilanlan ng mga rider na sangkot. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao pa rin na so violent. If they are driver's license holders, it appears na they are improper person to operate a motor vehicle. Yung mga ganitong ugali, mga ganitong gawain, ay dapat talagang hindi binibigyan ng lisensya. Ayon pa sa kagawaran, nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa mga otoridad kabilang ang pulisya para matukoy yung mga sangkot at kung ano ang takbo ng kanilang investigasyon. Posibleng isyuhan ng show cause order ang mga sangkot na rider. Kapag sila'y sangkot sa ganitong napaka-violenteng gawain, pakikipag-away, no? At sa mismong kalsada, ay sila po ay kanan ay paliwanag kasi po lumalabas sila improper person to operate a motor vehicle. No, yung ugali po nila, yung kaugalian po nila. Pangalawa po, pagkatapos po ng pandinig, ay maaari pong masuspend ang kanilang licenses or ma-revoke po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras.
Wala nang uuwi ang tahanan ang halos 60 pamilya na nasunugan sa Navotas. Ang ilan sa kanila, nagpalipas na lang ng gabi sa eskwelahan at tabing kalsada. Nakatutok si Bam Alegre. Ganito kalaki ang apoy na sumiklab sa hanay ng mga bahay na ito sa Road 10, Barangay NBBS proper, Navotas, pasado alas 10 kagabi. Dikit-dikit ang mga bahay at pawang gawa sa light materials kaya mabilis ang naging pagkalat ng apoy. Sa tala ng Bureau of Fire Protection at ng barangay, 57 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Walang nasawi at nasugatan ayon sa mga otoridad. Tuluyang naapula ang apoy bago mag-alas 11 ng gabi. Ang ilan sa kalapit na elementary school nagpalipas ng gabi. Bilis daw po nung sumigaw daw po yung nanay ko na may sunog. Paglabas daw po ng mga anak ko, diyan na daw po yung apoy. Tapos yung anak ko pong babae bumalik para kumuha ng bag. Tapos paglabas siya po, malapit na daw po sa amin kasi bali simula po doon sa nasunugan, pang-4 na bahay po kami. May ilan namang sa tabi ng kalsada na natili para bantayan ng mga natirang ari-arian. Ano po, binabantayan din po kasi namin yung gamit din po namin. At saka para mabantayan yung namin kung mag-asusunog pa ba. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng apoy at lawak ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Nagpaparamdam na umano si dating Congressman Zaldico na pinaaresto kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ipinarating ito sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla sa pamamagitan ng isang grupo ng mga pare. Nakatutok si June Veneracion. Saktong 2 buwan na ngayong araw, mula nang ianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inilabas ng warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico, kaugnay sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Pero ni anino ng dating mambabatas, di pa rin natutunton hanggang ngayon. Huli siyang nakita sa mga video messages na inilabas niya noong nakarang taon. Pero ngayon, sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaparamdam na raw ito. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Sabi ni Secretary John Vic Remulla, ang feelers mula kay Zaldico ay ipinarating na isang grupo ng mga pari sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero hindi naman daw ito para sa posibleng pagsuko ng dating mambabatas. Parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Sa huling monitoring, nasa Portugal daw nagtatago ang dating mambabatas na itinuturing na isa sa mga pangunahing personalidad sa mga maanumalyang flood control project. May hawak daw itong Portuguese passport kaya hindi maipadeport sa kabila ng warrant of arrest. Wala ring extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Criminal mind talaga. May escape route kaagad eh. Di ba? Ang galing na escape route yan. No? Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa na 1 year na siya abroad. Nagpahayag naman ng kahandaan sila Remulla na makipag-usap sa kampo na nagtatagong siko. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inilipat sa Justice Department ang kustodiya kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nakadetain sa Senado. Dinala na si Alcantara sa isang safe house na bahagi ng kanyang pagiging state witness sa flood control scandal. Nakatutok si Joseph Morong. Bandang 1:00 ng hapon nang kunin sa Senado ng Department of Justice si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara kung saan ito pansamantalang nakadetine dahil sa contempt. State witness na kasi si Alcantara sa ilang mga kaso kaugnay ng mga maanumalyang flood control project at nasa ilalim na siya ng Witness Protection Program ng DOJ. December 5 nung isang taon nang ipasok siya sa programa. Mula sa Senado, dinala si Alcantara sa isang safe house. Hindi naman na nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa proteksyon na ibibigay nila kay Alcantara. What I can confirm is si Engineer Alcantara is already under the protective custody of the program. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o Witness Protection Security and Benefit Act, ilan sa mga benepisyo ng mga nasa ilalim ng programa ang seguridad at escort services.
immunity sa mga kaso. Hindi rin siya pwedeng isailalim sa forfeiture o pagsamsam sa mga ari-arian na kaugnay ng kanyang mga testimonya. Bibigyan din siya ng ligtas na housing facility at tutulungan sa paghahanap ng kabuhayan at gastos sa biyahe at bibigyan ng subsistence allowance. Pagtitiyak ng Justice Department kung kakailanganin sa mga pagdinig sa Senado, si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ay dadalhin siya doon. Whenever necessary, no? Of course, the end here is really for cooperation, no? For our witnesses. At yun nga, kaya nga sila na-admit sa program eh. 'Di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso. Samantala, nasa DOJ ulit ang isa pang state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para raw ito sa ginagawang case build-up o pagpapatibay ng kaso na ginagawa ng DOJ. Bukod kina Bernardo at Alcantara, state witness na rin sina dating DPWH Regional Director Gerald Opulencia at contractor na si Sally Santos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nai-transmit na sa Office of the Speaker sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain yan ni Attorney Andre De Jesus noong January 19 at inendorso ni House Deputy Minority Leader Jet Nisay. Kabilang sa batayan niya ang pagpayag umano ng Pangulo na mailipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands para maiharap sa International Criminal Court. Batay sa Rules of Procedure ng Kamara sa impeachment proceedings, isasama ang impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session day. Kasunod niyan, i-refer naman ito sa Justice Committee sa loob ng 3 session day. Nahaharap sa ikatlong cyber libel complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Isinampayan ni Manila 2nd District Representative at National Unity Party o NUP member Rolando Valeriano. Nag-ugat ang reklamo sa online post ni Barzaga na nag-akusang tumanggap ng suhol ang ilang miyembro ng partido mula sa isang personalidad. Hindi nagpaliwanag ng batayan o nagbigay ng ebidensya si Barzaga sa binta. Ayon kay Valeriano, hindi harmless political commentary. Ang mga anyay walang basehang aligasyon ni Barzaga. Gaya sa dalawang naunang reklamo, sinabi ni Barzaga na haharapin niya sa korte ang ikatlong reklamo laban sa kanya. Dead on the spot ang isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Huli ang isa sa mga salarin na pinaputukan ng responding pulis. Nakatutok si EJ Gomez. Duguan at wala ng buhay ang isang lalaking nakitang nagkahandusay sa kalsada sa Gagalangin, Tondo, Maynila pasado 2:00 ng madaling araw. Ayon sa pulisya, ang 32 anyos na biktimang sakay ng motorsiklo pinagbabaril ng riding in tandem sa bahagi ng Cavite Street. Sa ulo tinamaan ng biktima. 40 caliber na baril ang ginamit ng suspect ayon sa pulisya. Nagkalat sa crime scene ang ilang basyo ng bala. Narinig ko yung unang putok ng baril. Pagtingin ko may nakabulagtana na motor. Nakabagsak na yung biktima, di ba? Bumaba pa siya, binaril pa niya ng 3 beses pa yata. Tapos, pinagbabaril pa niya. Isang rumorondang pulis din daw ang nakasaksi sa pamamaril at agad rumisponde. Sa kuha ng CCTV, kita ang papatakas na riding in tandem. Tumatakbo ang gunman na pasakay sana sa motorsiklo, pero bumagsak siya matapos barili ng pulis. Nakatakas ang kasama niyang rider. Isinugod sa ospital ang gunman na nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa likod at balikat ayon sa pulisya. Kwento ng kaanak ng biktima, nalaman nila ang nangyari ng puntahan at gisingin sila ng kaibigan nito 2:30 kanina. Ang pagkakasabi po, kung kuya mo bulag na gumana na lang. Nabaril sa ulo hanggang sa nadatnang ko po ganyan na po. Dead on the spot. Siyempre po mahirap kasi siya lang din naman ang katulong ng nanay ko. Meron din po kasi siyang nahuli lang 2 anak, 2 pamangkin. Nakulong daw ang biktima dahil sa illegal na droga noong 2023 at nakalaya noong October 2025. Posibleng may kaugnayan din daw sa illegal na droga ang pagbaril sa kanya ayon sa kanyang kaanak. Paglabas niya po kasi ang usapan po namin is magbabago na siya. Posible pong ma'am.
na sa dating mga kakasama niya about sa drugs. May sigurong dating anitan. Yung biktima hindi taga rito, taga Barangay 155 dito sa may Rahabago. Tapos yung suspect hindi rin taga rito. First time lang dito nangyari ang ganyan. Itong lugar namin medyo tahimik talaga. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Gayon din ang pagtugisan nakatakas na isa pang sospek. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Update sa balitang yan mga kapuso, naaresto na rin ng pulisya ang nakatakas na 27 anyos na isa sa mga riding in tandem suspect. Nasa ospital siya matapos mabaril ng responding pulis. Wala sa hulog at pambabastos para kay Senador Ping Lacson ang minority report kaugnay sa flood control scandal na inilabas kahit gumugulong pa ang investigasyon sa issue ng kanyang Blue Ribbon Committee. May panahon naman anya para maisama ang mga puna sa pinal na report. Nakatutok si Chino Gaston. Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pambabastos at pinangungunahan ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee ng Minority Report tungkol sa flood control scandal na nilagdaan ng 9 na minority senators. Sa report na isinumite umano kay Senate President Tito Soto noong Disyembre, idiniin ng minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue sa may sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Hindi na binasa ni Lacson ang report. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin eh. Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, papasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input. O isama doon sa final committee report. Kapwa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang mga naglabas ng minority report na sina Senator Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Pero si Marcos hindi dumalo sa hearing ng komite kahapon. Wala, hindi lang ako kinakausap media kinakausap nila, ba't ko naman sila kakausapin? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, hindi bawal bumuo ng minority report na ginawa na nila ni nooy Senador Coco Pimentel tungkol sa sugar importation sa bansa. Pero hinintay muna nilang mailabas ang final report ng Blue Ribbon Committee. So our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. Pero ang investigasyon sa flood control gumugulong pa nang isumite ang minority report noong Disyembre at hanggang ngayon. Ayon kay Lacson, may botohan namang nakatakda kung saan pwedeng maisama ang mga puna ng minorya para sa final report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganitong pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Katunayan, nananatiling bukas ang imbitasyon kay Romualdez para dumalo sa pagdinig. Posibleng sunod na tutukan ng impormasyong kumpanya umano ng mga diskaya ang kontraktor ng bahay sa Forbes Park na binili umano ng isang kumpanyang umano'y kay Romualdez. At kung saan umano ibinagsak ang umano'y mga kickback sa flood control project. Ipatatawag ang abogadong may-ari ng nasabing kumpanya na board member umano ng isang kumpanya ni Romualdez para malaman ang kakayahan ng kumpanyang bilhin ang nasabing property. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pumalag naman si Senadora Amy Marcos kasunod ng pahayag ni Senator Ping Lacson na pambabastos ang minority report na inilabas ng Senate minority. Ang sabi ng Senadora, ang pinatunguhan ng minority report ay ang taong bayan. Pasaring pa ng Senadora, hindi siya may basura na pinagtatakpan. Ayaw na rin daw niyang patulan ng usaping respeto. Anya, kung may nangyayaring pinakamalaking bastusan, yun daw ay ang pambabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino.
Happy midweek, chikahan mga kapuso! Kapwa na busog sa saya, performances at masasarap na pagkain ang mga kapuso star at mga taga-Villases sa Pangasinan sa pagdiriwang nila doon ng Talong Festival. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. May bilog at may pahaba. Masarap din itong gawing torta at pangunahing sangkap sa pinakbet. Yan ang talong, nagbida rin sa selebrasyon ng Talong Festival sa Villases, Pangasinan. Punong-puno ng iba't ibang aktibidad ang pista na nagpapakilala sa pangunahing produkto ng Villases. Mahigit 20 barangay nagpasarapan sa pagluluto ng pinakbet. Main ingredient din ito sa Talong Festival Cook Fest kung saan 21 grupo ang nagtagisan sa pagluluto ng kanilang mga recipe with a twist. Gaya ng talong duo delight, eggplant pinwheel, dinuguang talong, eggplant chicken cordon bleu, at iba pa. Tinikman yan ng mga kapuso at sparkle stars na nakifiesta roon. Happy Talong Festival mga kapuso! Pagkatapos naman ng tikiman, full of energy ang mga kapuso artist sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Hiyawan agad ang bumungad kay kapuso comedian Pepita Curtis na nakipagkulitan pa sa crowd. Nakijam naman ang audience, lalo na ang mga Gen Z kay AOS Barkada John Rex. Habang to the highest level naman na bumirit si Jessica Villarubin. Matatamis ng ngiti ang isinalubong ng fans kay Ronnie Liang na nagbigay pa ng mga bulaklak. Nakaka-in-love naman na song numbers ang sorpresa ni sparkle artist El Villanueva para sa audience. Nasinundan ng isa pang nakaka-good vibes na performance mula kay sparkle artist Ara San Agustin. Walang pagsidla ng tuwa ng fans nang makabanding na ang idol na si Jeric Gonzalez. Nagpasaya rin si Andrea Torres. Namang favorite natin puntahan ng Pangasinan kasi isa to sa mga best crowds talaga. So very happy kami na makita sila ulit. And hopefully makabalik din agad soon kasi talagang iba yung energy nila dito eh. Gaganahan ka talaga sa kanila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Susunod, pag-agos ng malagatas na likido sa isang ilog sa Manito sa Albay, hindi raw galing sa Mayon, kundi sa iba pang bulkan? Sa salpukan ng truck at pampasayerong jeepney sa Isabela, 4 patay. May nagulungan din ng truck sa Antipolo. Ilang kaanak ni dating Senador Bong Revilla magkakasunod na dumalaw sa kanya sa New Quezon City Jail sa Payatas. At ang pinag-usapang GMA Gala 2025, kinilala sa TikTok Live Awards. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. kailangan hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita, kasama mo na
sa araw-araw. 24 oras podcast Balita na pwede mong dalhin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Kami ang Team Totoo. Ang aming panata, labanan ng fake news sa abot ng aming makakaya. Magkaisa tayong labanan ang fake. Kahit sino, kahit saan, pwedeng maging bahagi ng pagbabalita. Si Shade lang umirin ko. Maging mapagmasid, i-share ang kwento gamit lang ang cellphone mo. Stop, Lord! Uy, nagkatrak yung nanay! Ito ang iba't ibang paraan para mag-submit ng mga video at litrato. Tandaan, always use #YouScoop. I-like at i-follow ang official page. Kwentong totoo, kwentong kapuso. YouScoop Plus. You have loved ballet and theater ever since you were a young girl, but you yourself, you're not a dancer, you're not a ballerina. When I was like 5, maybe, or 5, around that time, I got this book from the library. And I can still remember the time when I opened it. It was a little bit stormy, and it says, Anna Pavlova, the dying swan. That changed my life. Because after that, I didn't want to know anything anymore about any dance except ballet. And it's, I think, set my inclination towards the arts, as well as, you know, the operas. And my family and my children, I tried to bring them up knowing what I like, because I think it was not bad for them. So you said you were in the library, you opened the book about Anna Pavlova. This was during your elementary school days? Yes. When there's still a library, you can borrow books. Yeah. Remember that? You go there, and then very, very quietly, you'll get and all that. Yes. So I brought it home, actually. Okay. I've been actually looking for it, but I couldn't find it. Yeah, that transcended everything. So, as a young girl, did you read the book about Anna Pavlova? Did you want to try ballet? Oh yeah, I was. So you tried? Actually, I was into ballet. Ballet didn't like me. Parang feeling ko lahat ng young girl, diba? At one point, they will try ballet. And then it's just a matter of whether or not ballet chooses you. I knew there and then, because I had this standard of what a ballerina should be. I knew then that I was not cut to be a ballerina. I tried with my daughter, but she decided to go horseback riding. Pandarambong at katiwalian ang ilang akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV at isang grupo. Ang hiling nila sa Ombudsman, imbestigahan ang bise at sampahan ng impeachment complaint. Nakatutok si Maki Pulido. Sa inihaing reklamo sa Ombudsman ni dating Senator Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte, inakusahan nila ang bise ng plunder, malversation of public funds, graft and corruption, bribery and culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at other high crime. Hiningi ng mga complainants na mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at pagkatapos ay maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa reklamo, guilty raw si Duterte ng graft and corruption, bribery at plunder dahil sa di umano'y maanumalyang paggamit ng 650 million pesos na kabuang halaga ng confidential funds nung kalihim pa ng DepEd at bilang Vice President. Naka-attach dito ang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong civilian intelligence agent ni Duterte at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing naghatid umano siya ng pera mula sa confidential funds sa ilang individual sa utos ng bise. Nilustay din umano ni Duterte ang higit 2.7 billion pesos na confidential funds nung mayor siya ng Davao City. Lumobo raw ang halagang ito mula 2010 hanggang 2022. Nung kalihim din daw si Duterte ng DepEd, 12 billion pesos ang inisyuhan ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance dahil sa posibleng mali o sobrang paggamit ng pondo. Maliban dyan, bilang kalihim, halos 7 billion pesos ang di umano'y unliquidated cash advances o hindi na ipaliwanag na gastos ng ahensya. Kung may hindi maipaliwanag na gastos,
Ayon sa mga complainants, may higit 15 billion pesos din na pondo ang DepEd na hindi nagamit sa halip na naipatupad ang iba't ibang proyekto. Sinita pa raw ng COA ang hindi nagamit na pondong sanay na ipampatayo o pinang-repair ng mga classroom. Dahil dyan, ayon daw sa COA, 192 classrooms lang daw ang naipatayo ng DepEd samantalang 6,000 ang target at 208 classrooms lang ang na-repair sa target na higit 7,000. 8 billion pesos din umano ang halaga ng overpriced na laptop nung kalihim si Duterte ng DepEd. Sabi ng mga complainant, guilty rin si Duterte ng bribery and culpable violation of the Constitution. Ayon sa reklamo, may hindi raw maipaliwanag na kayamanan si Duterte. May 2.4 billion pesos umanong nakadeposito sa bank account ni Duterte kung saan ka-joint account ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ang mga bank deposit na ito at ibang ari-arian, hindi rin daw idineklara ni Duterte sa kanyang Assets of Statements and Liabilities o SALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa isang drug lord nung mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, guilty si Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay nang pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuoang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, aksyonan na ng ombudsman ang reklamo laban kay Duterte. Nauna pa raw sampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla samantalang noong nakaraang taon pa may nakahain ng reklamo laban kay Duterte. Last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Etong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. Hinihingi pa namin ang pahayag ni Vice President Duterte. Sinubukan din namin kumuha ng pahayag ng Office of the Vice President pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi rin daw siya nagbigay ng anumang utos dito at hindi raw niya ito nakausap kailanman. Dati na rin niyang itinanggi na may mali sa paggastos ng Office of the Vice President at DepEd sa confidential funds. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Bukod sa banta ng lahar dahil sa Bulkang Mayon, pinangangambahan ng ilang taga Manito Albay ang tila pag-agos ng kumukulo at umuusok na tubig sa isang ilog. Ang paliwanag ng FIVOX, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Emil, hindi umano ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kundi isa pang bulkan na matagal umunong patay ang sani ng malagatas sa tubig na dumaloy kamakailan sa Balabagon River dito sa Albay. Mula sa himpapawid, aakalain mong umaagos na gatas ang ilog na ito. Pero sa malapitan, kumukulo-kulo, umuusok at mahapdi sa pangamoy sa animoy bukal sa kagubatan ng Barangay Balabagon sa Manito Albay. Isa ito sa pinaniniwalaang pinanggagalingan ng malagatas ding tubig na dumadaloy sa Balabagon River at pinangangambahan ng ilang residente na dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. First time lang nangyari yan dito sa amin. Sa tagal na namin dito paggawa, ganyan lang nangyari yan na yung parang kulay gatas, biglang pumuti yan lahat tubig na yan. Sabi nila, amoy asupre daw. O dahil nga ba sa mga ko dito, mga constituent ko, baka may mako sa kalusugan nila, mahirap na. Pero sabi ng FIVOX, hindi ito dulot ng Mayon. Hot springs nila ito na posibleng dahil sa isang matagal na nilang patay na bulkan sa lugar. Yung mga ganitong phenomena, yung po yung ilog magiging puti, dahil po yan sa yung hot springs na lumalabas dyan. And meron po tayong inactive na volcano, yung Dol Hill, yung tinatawag.
Patay na po na bulkan yan. Pero may residual heat pa po yan sa ilalim, mainit pa po yan. And in fact po, may plans po to utilize the area for geothermal power. At kayaan nila ito nagkukulay gatas. Na sinasabi ng mga witnesses, amoy asupre daw po. So it's likely meron po siyang may halong na minerals na related sa sulfur. Kaya nagbubuti at amoy asupre. Samantala, sa kuwang ito ng mga pulis sa may barangay na Gotgot, Sitio Inang Maharang, makikitang mas malawak ang mga bukal at mas matindi ang pagkulo ng tubig. Hindi man mula sa mayon, nagpapaalala ang espesyalista na hindi pa rin ito dapat pinagpapaliguan o iniinom. Kung paliliguan naman po, maaaring magdulot ng yung skin irritation, maaaring makatihan. Kung tutuusin, kilo-kilometrong lakaran at masukal na lugar ang daraanan para lang marating ang sinasabing maliit na bukal. Pero sa kabila nito, dinarayo na raw ito ng mga turista. Kaya kinurdunan na ito at bantay sarado pa ng mga pulis. Sa part po namin ay gusto lang po namin ang kaligtasan ng lahat ng mga turista. Lahat ng taong gustong pumunta doon ay kaligtasan ng bawat isa. Kaninang umaga, sumama ang GMA Integrated News sa mobile volcanic gas monitoring ng TVOX. Sinukat nila ang sulfur dioxide o asupre at iba pang volcanic gases sa hangin para maimapa kung saan-saan paligid ng mayon may concentration ng gas. Mahalagaan nila ito para makita kung dumadami ang binubugang gas ng bulkan na maaring babala ng posibleng pagputok. Minsan po kapag madaming mataas yung sulfur dioxide, it means po na maraming magma yung umaakyat. Proportionality yan. It can also mean po na biglang tumataas, anomalous po yun. Ibig sabihin, open yung vulkan, mas mabilis na makaakyat o makalabas yung lava. Binabantayan din ito dahil delikado sa mga tao. Kung in high concentrations po ang sulfur dioxide ay masama po talaga sa tao. Maglilid sa yung pagkahilo, na bibig, masakit sa ilong, or minsan na-irritate yung mga baga natin. Samantala sa buong maghapon ay wala naman daw masyadong pinagbago sa behavior ng bulkang Mayon. Nanatili ang antas ng alerto sa level 3. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Formal nang nagretiro sa hanay ng pulisya si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Sa general order na inilabas ng National Police Commission o NAPOLCOM, naging epektibo ang optional retirement ni Torre noong December 26, 2025. Mananatili siyang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA matapos umalis sa pagka-PNP Chief noong Agosto. Kasunod ng pagretiro ni Torre, ay makukuha na rin ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates ang kanyang 4-star rank ayon sa NAPOCOM. Host at performers ang ilang sparkle artists sa ginanap na TikTok Live Awards kung saan big winner ang 2025 GMA Gala. Present din ang ilang nagsimula bilang mga TikTokers pero makakasama na ng kanilang idols sa serye. May chika si Aubrey Carampel. Sa taunang GMA Gala, nagningning ang blue carpet last year sa pagrampa ng brightest kapuso stars, industry icons, and valued partners ng GMA Network. Extra special pa nga ang event last year dahil ipinagdiwang din ng Kapuso Network ang 75th anniversary nito. Ang event na pinag-usapan, mabilis na nakakuha ng 1 billion views online. Kaya, sa ginanap na TikTok Live Awards 2025, pinarangalan GMA Gala 2025 ng Digital Spotlight Award ang GMA Gala 2025. On behalf of Sparkle GMA Artists Center, we are truly honored to be recognized, and this award belongs to our artists, fans, creators, and partners who continue to support and inspire us. Congratulations to us at maraming salamat. To formally open the awards night, nag-perform naman ang Sparkle P-pop group na Cloud 7 ng kanilang single na Bara Bara.
Ang members nito na sina Lucas, Egypt, Cairo, Fian, PJ, Migs at Johan, aktibo rin daw sa pagpo-post sa social media platform. Usually po mga funny TikToks, opo mga skits, mga memes, yung dances rin po, ganun. Mga kanta-kanta. Opo, mga kanta-kanta. Marami rin daw aabangan sa Cloud7 this 2026. This February 15, may post-Valentine's event daw sila with their fans. Host ng red carpet at program si Hannah Arguelles. In attendance rin ang iba pang sparkle artists, gaya ni The Clash graduate Chloe Redondo, Lyra Micolob, at si Mark Oliveros na bago pumasok sa showbiz ay unang nakilala dahil sa kanyang mga content sa TikTok. Naggawa ko ng sarili kong lengguwahe, nagrarap ako gamit ang gay language. Wish nyo na kayo rin mablaming ba't ganael? Inaahoran ka sa natural, tsaka in-earns ko majutal. Diba mga ganyan. Pangalawa, yung pagkabaliw ko sa Maria Clara at Ibarra. At dahil doon, sa pagtitiktok ko, nakilala ako ng pinakaminamahal kong si David Licauco. Fast forward nga to 2026, grateful si Mark na from being a TikTokerist at fan ng pambansang Ginoo, ay co-star na niya ngayon si David sa upcoming Kapuso Prime series na Never Say Die, kung saan kasama rin nila si star of the new gen Jillian Ward. Iba din yung David Licauco, iba siya sa fans, iba rin siya sa trabaho, sobrang professional at sobrang sarap katrabaho. May mga times lang na nalilimutan ko yung linya ko kasi napapatulala ako sa kanya na parang titigan mo na lang ako. Ni Jillian Ward. Sobrang bait. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At abangan, dagdag insentibo para sa mga atletang Pinoy na nagwagi ng medalya sa Southeast Asian Games, inanunsyo ng Pangulo. At inabando ng bagong silang na sanggol. Natagpo ang nakasabit sa isang garahe sa Iloilo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. What does power really mean for you? Oh, power. Probably, I think, I agree that it's influence, you know. Power could be the weakness of our humanity. Because I think sometimes people get attached to the power and then I think they lose their mind. So I think that power is weakness. I think, you know, I don't do anything because I try to get power. So I do things because I want to be a good leader, and I want to influence my team in a positive way. I want to go to sleep feeling good with myself also. So I think that is what I spend a lot of time to create a good work environment, to also make, you know, the business profitable, you know, so everybody who benefits, like I mentioned before, be a sustainable business. So I think it's responsibility. I know what we do can influence, and I think we know that we can influence, and I hope we do it positively. Mm-hmm. So yes, it's also a responsibility, but I think not power. Well, I was actually going to ask you what brought you to the Philippines to begin with. Was it because you had met someone already at the time, or you really just wanted to come here to the Philippines? I came for vacation to Southeast Asia and China. Do you believe sometimes that there is a voice inside you that you need to listen? So I used to work in a lot of fine dining restaurants. One of them, you know, I remember working in El Bulli
very famous restaurant. And I remember the chef one day came and said, in 2008, yesterday we were awarded best restaurant in the world. I said, wow, I'm working in the best restaurant in the world. I have been working in 3 or 4 3 Michelin star restaurants, between stage and working, and others, top restaurants in the world. So I was a little bit tired of the fine dining. I was a little bit burned. So I wanted to come and work in a resort, in the beach, a little bit more relaxed. Very laid back. Laid back. And I wanted to be in Asia. I didn't know in the Philippines or where exactly. And I have a vacation organized to Thailand and the Philippines. And Kabi-kabilang disgrasya sa probinsya. 4 ang nasawi sa salpukan ng truck at pampasaherong jeepney sa Isabela. Sa Antipolo, may rider na nagulungan ng truck. Nakatutok si JP Soriano. Nakahandusay at halos di na makatayo ang mga pasahero ng jeepney ito sa Luna, Isabela. Kabilang ang batang yan na binuhat na para maisakay sa ambulansya. Grabe, nakalahati yung jeep. Wasak na wasak at natanggalan pa ng bubong ang jeepney may sakay na 11 pasahero matapos itong makabanggaan ang isang truck kaninang umaga. Sa CCTV na ito, makikitang mabilis ang takbo ng jeepney patungo sa ng Kawayan City. Sakto namang papaliko noon ang kasalubong nitong truck. Nahagip pa sa insidente ang isang motorsiklo. 4 ang nasawi sa disgrasya habang 5 ang sugatan na isinugod sa ospital. Iniutos na ng LTFRB sa kanilang region office sa Cagayan Valley na magbigay ng tulong para sa insurance ng lahat ng mga biktima. Ayon pa sa board, lumalabas ding nawala ng kontrol ang dump truck dahil sa bilis ng takbo nito at dulas ng kalsada. Nag-issue rin ng LTFRB ng show cause order sa operator ng jeepney para imbestigahan kung pasado sa roadworthiness ang jeepney. Sa hiwalay namang insidente sa Antipolo, Rizal, nagkalasog-lasog ang katawan ng isang rider matapos magulungan ng truck. Yung motor po, parang sumagi po sa barrier. Natumba siya eh. Oo. Ngayon, may paparating na truck. Yun, nahagip siya ng truck. Dinala na sa Antipolo Custodial Facility ang truck driver na tumanggi magbigay ng pahayag. Nakatakda namang magharap ang truck driver at kaanak ng nasawing rider. Nagsalpukan naman ang isang motorsiklo at pickup sa Bayawan City, Negros Oriental. Batay sa investigasyon, tumilapon pa ang 4 na sakay na motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Patay ang rider pati ang kanyang panganay na anak. Malubha naman ang lagay ng kanyang asawa at isa pa nilang anak. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang pickup driver na sumuko na sa pulisya. Patuloy pa rin ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isinuko na ng abogado ni Atong Ang 5 baril na nakapangalan sa kanya sa Mandaluyong City Police. Tuloy naman ang paghahanap sa negosyante, kaugnay pa rin ng ilang missing sa Bungero case. Nakatutok si June Veneracion. Habang wala pa ring Atong Ang na sumusuko sa mga otoridad, 5 baril munang nakapangalan kay Ang ang isinuko ng kanyang abogado sa Mandaluyong City Police kahapon. Kinasikip na po sa ating nearest police station. So, hindi na po siya considered na armed and dangerous. Pinawalang bisa na kasi ng pulisya ang mga lisensya ng mga baril ni Ang matapos siyang isyuhan ng warrant of arrest ng 2 korte, kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero sa Laguna at Batangas. Noong Enero 16 dapat ang deadline sa pagsusuko ng mga armas. Binibigyan po natin sila ng ample time at ngayon po ay nagkusa na sila. Pero hindi na isuko ang isa sa mga baril ni Ang na inireport na kanyang abogado sa Mandaluyong City Police na nawala umano. Sabi ng PNP Firearms and Explosives Office, kailangan ipaliwanag sa isang sulat ng kampo ni Ang ang tungkol sa nawala umanong baril. Sa pagpapatuloy naman ng paghahanap kay Ang, pinasok ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang farm sa Tanawan, Batangas. Pero negatibo pa rin ang resulta ng operasyon. Iniutos naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagsusuot ng body camera sa mga operatibang naghahanap kay Ang. Magiging hulid up yan eh. Dapat lahat yan nakabody cam pag mag-grade. Kasi kung may makitang pera, matitemp, naman yan. Diba? So, hihinga mo talaga yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, tuluyan ng humina bilang low pressure area ang bagyong Ada kaninang hapon. Inaasahang malulusaw na yan sa susunod na 48 oras habang patuloy itong lumalayo sa bansa. Ayon sa Pag-asa, naka-apekto sa paghina ng bagyong Ada ang tuyong hanging dala ng northeast monsoon o yung amihan. Posibleng lumakas pa ang weather system na yan at maramdaman hanggang sa Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Samantala, hindi na nakikita ng Pag-asa na magiging bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong direktang epekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga asahan ng hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley Region at Mindoro Island. Pulu-pulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Western Visayas at northern portion ng Mindanao. Posibleng ulanin hanggang hapon ang mga nabanggit na lugar sa Luzon, lalo na ang Mindoro Island at darami rin ang ulaning lugar sa Mindanao, kaya ingat po sa flash flood at landslide. Sa Metro Manila, bagamat mababa ang tsansa ng ulan, maging handa pa rin sa posibilidad ng thunderstorms. Base naman sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, may inaasahan ulit low pressure area na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng lumapit ito sa Caraga, Davao Region sa Mindanao at maramdaman simula sa weekend. Sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nito maging bagyo pero patuloy na umantabay para sa mga update. Bukod sa pagkilala, dinagdagan pa ang insentibo para sa mga atletang nagkamit ng medalya sa nakaraang Southeast Asian Games. Hanggang 300,000 piso ang dagdag, ayon po yan sa Pangulo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Isang buwan na mula nang humakot ng 277 medalya ang mga atletang Pilipino sa 33rd Southeast Asian Games o SEA Games. Hindi man ito ang pinakamaraming nauwi ng Team Pilipinas sa kasaysayan, makasaysayan pa rin ang panalo ng mga Pinoy sa edisyong ito. Mula sa Filipinas Women's Football Team, Alas Pilipinas Beach Volleyball, Gilas Basketball Team hanggang sa mga pinakita nina Alex Ayala, Kyla Sanchez, Yumir Marshall at iba pang mga atleta. Kaya hindi lang sila binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon kanina. Inanunsyo rin ng Pangulo ang dagdag insentibo para sa mga 2025 SEA Games medalist bukod sa dati ng insentibo na itinakda ng batas. Dagdag na 300,000 pesos sa mga naka-gold, 150,000 pesos kung naka-silver at 60,000 pesos kung naka-bronze. May tig 10,000 pesos rin ang mga atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Binigyan din sila ng presidential citation. Batid natin walang katumbas na halaga ang inyong sakripisyo. Ngunit, tanggapin ninyo ito bilang simbolo ng pagpupugay at pasasalamat. Nais kong bigyan din ang kahalagaan ng disiplina. Ang disiplina ay hindi lamang susi sa panalo sa loob ng arena. Ito ay umuhubog sa ating pagkatao. Ang mamuhay ng may layunin, magsikap ng may kahulugan, at mangarap ng mga malinaw na direksyon. At dahil isinusulong anya ng administrasyon ang pag-angat ng kalidad ng sports development, pinapalawak pa ang grassroots at new sports program at dinadagdagan ang mga sports facilities. Ayon sa Philippine Sports Commission, naniniwala silang ang karagdagang insentibo mula sa Office of the President ay magsisilbing motibasyon sa mga atleta lalo't may mga paparating pang kompetisyon tulad na lamang ng gaganaping Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Talagang sana lalong magpursige yung mga atleta natin, lalo na parating na yung Asian Games. Importante yon, mahigitan natin yung 4 golds. Masaya po dahil kumbaga may extra bonus pa, and then mas nakakapagbigay po yun ng inspirasyon para sa amin mga atleta. Just really grateful that it's really obvious na he shows so much support for our athletes. So I'm really grateful to be a part of that. Sobrang saya ng team at saka sobrang saya ko po kasi first time po nakuha ko po yung gold medal at saka first po gold medal ng weightlifting. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon, apektado na ang kalusugan ng ilang residente sa Albay.
Hindi na lang face mask ang kanilang kailangan, kundi pati gamot sa ubo at sipon. Kaya nagtungo roon ang GMA Kapuso Foundation. Nagkakasakit na ang ilang mga bata sa Albay dahil sa sunod-sunod na aktibidad ng Bulkang Mayon. Nagka-ashfall sa barangay Mukad-Bukad sa Ginubatan. Kaya si Marife, inilikas na ang mga anak sa evacuation center. Marami na po kasing abo na nag-ano po dito. Kawawa naman po yung mga bata. Mga ano po sila, magkakasakit. Yung 3 kong anak may ubo po. Nag-uumpisa na rin daw magkasakit ang mga bata sa bayan ng Kamalig dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Yung mga bata po, nag-uumpisa na po mag-ubo, sipon. Mahirap na po kung maglala na. Nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Municipal Health Office ng Bayan ng Kamalig at Santo Domingo, Albay para maghatid ng mga vitamins, gamot sa ubo at sipon. Sa evacuation sites, naka-ready naman din po kung sino yung mga point person. If ever man po magkaroon man po ng mga super flu. Sobrang laking tulong niya po kasi ngayon po kulang na kulang po talaga kami sa gamot para sa mga bata. Hindi lang mga tao ang apektado sa pag-alburuto ng bulkan, kundi pati mga alagang aso at pusa. Kaya nagbigay na rin tayo sa Albay Veterinary Office ng dog food, cat food at pet vitamins. Kayo po ang unang nakapagbigay o nakapag-donate po ng ganito sa mga animals. Lalo na po yung mga vitamins kasi po siyempre yung stress na ma-experience po nila during the evacuation ay kailangan ma-address. Maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowellier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Isinilid ang isang bagong silang na sanggol sa isang shopping bag at inabandona habang nakasabit sa isang garahe sa Iloilo. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Nilinis at binalot ng lampe ng ilang residente ng Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo ang babaeng sanggol na ito. Nakakabit pa ang pusod ng kawawang anghel nang matagpuan ng mag-asawang residente sa lugar nitong Martes ng gabi, January 20. Nakasilid ang sanggol sa isang shopping bag na isinabit sa kawayan ng dingding ng garahe sa gilid ng kalsada. Pagbukas naman, nagyom-yom na ng bata, gahulag. Normal yan nga bata niya. Tapos ay daw na kulbaan ng mga BHW na mama ko. Dalangin desisyonan nga daloon sa sentro. Kaagad na dinala sa health center ang sanggol at kalaunay inilipat sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kung saan kasalukuyang minomonitor ang kanyang kalagayan. Base sa investigasyon ng Santa Barbara Police, posible raw na dayo sa lugar ang nag-iwan ng sanggol. Wala raw kasing nai-report na buntis o nakatakdang mga anak sa lugar bago ang insidente. Sider naging bilin dira sa area lang, naglabay lang da ang ang nanay kag dira yaging bilin para nga madali lang bala si hermano mabalaan. Malaking hamon ngayon sa pulisyang pagtukoy sa ina o nag-iwan ng bata dahil walang CCTV sa lugar. Masulod man sa gyapon sir sa sa RA 7610 siyempre abandonment kag neglect sang bata. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok 24 oras. Huwag palampasin! Dating Senador Bong Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, binisita ng kanyang mga kaanak. At pating na may batik-batik sa katawan, nasagip kaya matapos patagpo ang nakasabit sa fishing line sa Batangas? Kuya Kim, ano na? Walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 oras.
Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong inilaan nararapat lamang bantayan. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control projects. Mula sa flood control projects hanggang sa mga pagdinig, nangunguna ang GMA Integrated News. Masinsinan ang pagsusuri, nagbabantay, naninindigan. 80 na ako eh! Araw-araw baha! Puro magnanakaw! Ito ang Bantay Kaban ng Bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kami ang Team Totoo. Ang aming panata. Bantayan ang mga magtatangka na magpakalat ng maling impormasyon. Magkaisa tayong labanan ng fake. Mga kapuso, hindi pa natutupad ng isang mag-anak ang pangarap sana nilang bagong taon, bagong bahay, kahit may nabili ng ari-arian sa Bacoor, Cavite. Nasa loob kasi at sagaba ng pasilidad ng Meralco na sumusuporta sa poste nito mga kable. Idinlog nila yan sa inyong Kapuso Action Man. Balak na sanang maglipat ng pamilya Relingo sa kanilang dream house sa Bacoor, Cavite ngayong taon, pero ang plano mukhang mauudlot. Nakatukod kasi sa loob mismo ng kanilang property ang tinatawag na guy wire ng Meralco o yung sumusuporta sa kanilang postet mga kable. Nung nabenta sa amin, hindi namin napansin kasi parang hindi naman siguro magiging problema yung pag-alis ng wire kasi nasa loob ng property namin. So, hindi makapasok yung auto dahil nasa gitna talaga siya. So, tas hindi pa rin namin maayos, natigil yung trabaho kasi nga dapat ipapatiles na yan eh. So, andyan siya sa loob. Maging ang poste ng Meralco nakaharang din sa harap ng kanilang gate. So, yung pag-open ng gate, hindi siya mabubuksan. Yung sasakyan ng asawa ko, hindi rin siya makapasok. Idinulog na raw ng pamilya sa Meralco ang sitwasyon. Hanggang ngayon, wala silang binibigay na anong sagot. Ilang beses na ako pabalik-balik ng Meralco, wala. Kasi marami daw inaantay na permits, galing daw sa City Hall. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Nakapagsagawa na raw sila ng joint survey sa lugar nitong 7 ng Enero. Ililipat nila ang kanilang guy wire at ang posting kinabitan nito para matiyak na hindi na maging sagabal sa anumang pribadong ari-arian. Kasalukuyan ang pinoproseso ang mga permit at iba pang kailangan dokumento para masimulan na ito. Humihingi ng pangunawa ang Meralco sa pamilya Relingo dahil sadyang mabusisi umano ang proseso. Kabilang diyan ang isinasagawang inspeksyon, investigasyon, pagdisenyo at pag-aasikaso sa mga permit. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dinalaw ng mga kaanak ngayong araw si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Nakahiwalay pa siya at mga kapwa-akusado sa ibang preso. Ang paliwanag sa live na pagtutok ni Mariz Umal. Mariz.
Vicky, bilang bagong pasok na person deprived of liberty, kasalukuyang sumasailalim si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mandatory quarantine ng BJMP at daraan din siya sa parehong standard operating procedures na pinatutupad sa lahat ng mga bilanggo. Patunay umanong walang special treatment kahit na isa pa siyang dating senador. Sinamantala ng mga kaanak ni Senador Bong Revilla ang 1 to 5 p.m. visiting hours ng New Quezon City Jail Male Dormitory para mabisita siya. Bukod sa mga anak niya sina Congressman Jolo Revilla at Brian Revilla at Gianna, dumalaw rin ang kapatid niya si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares. Bago mag alas 5 ng hapon ay lumabas din sila. Pero tikom ang bibig nang tanungin namin kung kumusta ang dating senador. Kumusta lang po si Senator? No comment. Kumusta lang po si Senator? Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, maayos ang kalagayan ng dating senador. Nakahiwalay pa siya sa ibang preso bilang bahagi ng 7 araw na quarantine. Kasama niya at nakahiwalay rin sa iba, sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan 1st District Engineers JP Mendoza at RJ Dumasig, at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Hindi po pwede ihalo ang newly committed o bagong dating sa actual na nandyan na dahil marami pa hong nakakahawang sakit na maaaring mahawa naman ng general population. Pero kalaunan ay ihahalo rin sila dahil kapantay din ng ibang preso hanggang sa pagkain. Ginisang pechay kagabi, ginataang kamote at saging na saba sa agahan kanina, at manok at kanin para sa tanghalian. Pati ang civilian clothes at gadget ni Revilla ipinagbawal din. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi dilaw, gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yun sa kanyang abogado, and other gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Paniniguro ng BJMP, wala raw special treatment para sa kanila. Definitely, una ho, professional ho ang BJMP. Pangalawa ho, zero tolerance against VIP treatment. Kakasuhan natin yan at maaaring ipa-dismiss sa serbisyo paggagawa. Nangako rin ho ang ating kalihim na magbababa o magbibigay ng mga body-worn cameras for transparency sa mga day-to-day interaction sa ating mga PDL. High profile lang ang turing kaya dinagdagan na ang mga tauhan sa pasilidad at may 500 nagsasalitang bantay hanggang sa pagdadala sa mga akusado sa korte. 24 oras din ang CCTV monitoring sa pasilidad. Nakapagpiyansa man para sa kasong graft, nakakulong si Revilla dahil sa hiwalay na kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng Pandi-Bulacan flood control scam. Sinamahan pa siya ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Sandigan Bayan para sa return of warrant kahapon, bagay na dinepensahan ng kalihim ngayon. The law is the law, no special favors. I have to do my job. So sabi ko, ako na maghahatid sa iyo. Si Sen Bong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun, that is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Kanina naman ay iniharap na rin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ang 2 pang kapwa-akusado ni Revilla na sina Engineer Emelita Huat at Cristina Pineda ng DPWH Bulacan. Iniutos silang makulong sa BJMP Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Vicky, pagkatapos ng 7 araw ay ililipat na sina dating Senador Revilla at 4 na iba pa niya mga kapwa-akusado sa general population. Ibig sabihin ay makakasama na niya yung iba pang mga PDL. Pareho naman yung mga ipatutupad na visiting hours sa kanya. Kabilang na rito yung 1 p.m. to 5 p.m. tuwing Martes hanggang Biyernes at 8 a.m. to 5 p.m. tuwing Sabado at Linggo. Maliban na lang sa kanyang abogado, doktor at spiritual advisor na may 24/7 access sa kanya. At alinsunod po ito sa batas at subject to security inspection. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. Sa Batangas, may mga diver na lakas loob na sinalba ang isang pating matapos itong sumabit sa isang kitang o fishing line. Anong klaseng pating kaya ang kanilang sinagip? Nang mag-fun dive kamakailan ang scuba instructor na si Ronnie sa Tingloy, Batangas. Ito ang kanyang nakita, isang kitang o fishing line. Siguro mga 100 meters ang haba. And then marami siyang kawil o meron siyang mga huli na isda. Yung iba patay na. At isa raw sa mga sumabit sa kitang, isang klase ng maliit na pating na may batik-batik ang katawan.
Isang coral o marbled cat shark. Nung makita namin yung cat shark, naawa kami, gusto namin pakawalan. We try to get the flies, pero walang flies yung aming boatman. We try our best, matanggal yung kung kaya lang hindi kaya. May sasama pa kaya ni na Ronnie ang nangihila ng cat shark? Kuya Kim, ano na? Ang mga Ateromicterus marmoratus o coral cat shark mas maliit kumpara sa ibang mga pating. Yung average size na usually naabot nila is o nakikita natin is nasa 47 to 55 centimeters lang po. Yung mga maximum size hanggang 70 centimeters. At kaya raw sila tinawag na cat shark dahil sa malapusa nilang mga mata. Sila rin ay mga bottom dweller. Nakatira sila sa ilalim ng dagat kung saan kumakain sila doon ng maliliit na isda, hipon, alimango, at pusit. Nocturnal din sila. Ibig sabihin, sila ay mas aktibo sa gabi. At kahit sila ay mga pating, hindi sila banta o delikado sa mga tao. Wala pa tayong nakitaan na mga incident na naging aggressive itong mga klase ng mga sharks. Kahit na karamihan sa mga ito is ini-exploit para sa aquarium trade. Dahil sa pag-exploit sa mga ito, pati na rin sa pagkasira ng kanilang tahanan, near threatened o malapit ng mga anib ang mga coral cat shark. Ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Kaya naman ganun lang daw kadesdidos na Ronnie na maisalba ang nakita nila sumabit na coral cat shark. Yung kasama ko, sinat na lang niya yung line. Kasi mahina na rin yung shark. Hanggang sa ligtas nila itong naalis sa kitang. Buti nga't napakawala namin kaagad kasi kung hindi, baka mamatay din yan, sayang. Maliit man ang mga coral cat shark, may mahalagang papel sila sa ating kadubigan. Kaya na lang ng mga pating na ito na mas maliit pa kaysa sa mga coral cat shark. Katunayan sila may hawak ng world record para sa pinakamaliit na pating sa buong mundo. Kung mahirap tukuyin kung ang isang maliit na species ng pating ay matured o fully grown na, may tatlong contender para sa pinakamaliit na shark species sa mundo. Una, ang dwarf lantern shark o Ethmopterus perili. Ang mga lalaking pating na ito ay nasa 16 hanggang 17.5 centimeters lang ang haba. Habang ang mga babae naman ay nasa 19 hanggang 20 centimeters. Bago na-discovery ang dwarf lantern shark, ang record holder ay ang spined pygmy shark. Ang lalaking spined pygmy shark ay 15 centimeters lang ang length. Habang ang babae naman ay nasa 17 hanggang 20 centimeters. Contender din sa world record ang mga pygmy ribbon-tailed cat shark. Ang mga male pygmy ribbon-tailed cat shark ay maaaring humaba lang ng 18 to 19 centimeters, habang ang mature female naman ay nasa 15 to 16 centimeters lamang. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Spotted on a night stroll abroad ang pamilya ni Dennis Trillo at Jenilyn Mercado kasamang anak na si Dylan. Na-encounter pa ng mag-asawa ang singer and rapper na si Anderson .Paak. Enjoy naman si Miguel Santelix sa kanyang pagbisita sa Batanes. Kasama ni Miguel ang kanyang family na in-enjoy ang ganda ng The Last Frontier of the North. Biyahing Thailand naman si Ashley Ortega na nag-dress up pa ng Thai traditional outfit. Nag-post din ng ilang snap si Ashley from the trip. Tutukan. Monghe sa Thailand nakaligtas kaya matapos puluputan sa leeg ng sawa? At ang inaabangang pagbabalik tambalan sa Afternoon Prime ni na Michael Sager at Zephanie. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year.
Gusto mo bang tuloy-tuloy na tumira sa ganitong bahay o gusto mo na ng ibang klaseng bahay? Hindi, dito na lang ako. Mas gusto mo to? Opo. Hindi ka naiinggit doon sa mga sementado? Hindi na. Kasi unang-una, walang kaya. So, balang araw ba, gagawin mo rin GICT ito at saka yun? O tuloy-tuloy lang na Kogon? Basta't kaya pa. Kogon? Ano mas gusto mo, Kogon o ganito? Yung Kogon. Bakit? Kasi unang-una, mahal na yung bilihin. Mas mura ang Kogon? Opo. Pag tag-init, di ba to masyadong mainit o sakto lang? Sakto lang. Nung lumindol, hindi siya apektado? Yung apektado, medyo yung sabi ko na ni-renovate ko na lang sa taas na kasi medyo may bitak. Mga kapuso, inatake at pinuluputan ng sawa ang isang senior citizen na monghe sa Bangkok, Thailand. Kita sa CCTV na ito ang paglapit ng biktima sa kanyang mga kapwa monghe para magpatulong na alisin ang sawang may habang 13 talampakan. Pero maya-maya pa, bigla na lamang tumumba ang monghe. Nawala na ito ng malay sa higpit ng pagkakalingkis ng sawa sa kanyang leeg. Sa ulat, naglilinis noon ang biktima nang makita nilang malapit sa templo ang sawa. Sinubukan naman ng kunin ng monghe ang sawa gamit ang kanyang kamay pero mabilis itong pumulupot. Matagumpay namang naialis ang sawa. Isinugod sa ospital ang sugatang biktima at nasa maayos ng kalagayan. Pinakawala naman ng rescue volunteer sa gubat ang nahuling sawa. Nagpahayag ng buong pagsuporta ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga opisyal ng bansa na nagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Tugon niya ng DFA sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagkondena sa umano'y maling impormasyon at paninira sa China ng isang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Nagbanta pa ang Chinese Embassy na pagbabayarin nila ang anilay Philippine Uniformed Service members kung hindi titigil. Ang sabi ng DFA, ang pagkakaiba ng mga bansa ay dapat nire-resolba sa pamagitan ng diplomatic channels at hindi sa isinasapublikong paalitan ng mga salita. Ayon sa DFA, patuloy nitong ipapahayag ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea at South China Sea na nakabatay sa international law at 2016 Arbitral Award. Huli ang 7 Chinong nakuhanan ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng mga puslit umanong sigarilyo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mahigit 1,400 kahon ng umani-smuggled na sigarilyo ang nasabat ng CIDG sa A. Bonifacio Street, Quezon City. Ang halaga, mahigit 129 million pesos. The operation was based on verified intelligence regarding transport. Arestado ang 7 Chinese national. Next level of the big fish. Kasi ang ka-communicate nila yung big fish na the Chinese themselves, the financier. Inaalam kung may mga record na ang mga ito sa bansa na konektado umano sa iba pang grupo na nag-ooperate sa Luzon. Aminadong HPG na hamon sa kanilang pagsawata sa pagpupusit ng mga smuggled o unregistered na mga sigarilyo dahil may mga sangkot silang kasamahan sa security forces. May high-ranking officer. Very lucrative. Patuloy ang follow-up operation para matukoy ang iba pang kasama ng grupo na wala pang pahayag sa ngayon. Kasalukuyan nakapiit sa HPG ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bagaman maraming grade levels na naghahabol sa edukasyon, may nabanaag na pag-asa sa mga grade 2 ang Second Congressional Commission on Education. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Nakapanlulumo ang ilang resulta ng pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM 2. Paliit ng paliit ang porsyento ng mga estudyanteng proficient o natatapatan ng dapat matutunan sa kada grade level. Pero may pag-asang naobserbahan partikular sa mga grade 2 students sa bansa. Silang nakinabang sa halos 2 taon ng reforma sa edukasyon.
Sa 70 eskwelahan kasi mula sa 7 rehiyon, malaki ang learning gains ng mga estudyante sa reading, mathematics at values education. Ayon sa EDCOM2, may ambag dito ang pagbabawas sa dami ng mga kailangang ituro sa mga bata. Mula grades 1 to grade 3, talagang from 12,000 competencies previously, so si teacher nagkakandara pa araw-araw, talon ng lesson kasi sa dami ng kailangang ituro, na ibaba siya to 4,000. Malaking bagay din anya ang summer remediation program para makahabol ang mga estudyante sa mga aralin bago tumuntong sa susunod na grade level. In normal circumstances, 1 taon nila bago matutunan, sa 20 araw na yon natutukan nila. 96% umakyat ng at least 1 baitang sa pagbabasa. Pero malayo pang lalakbayin para mabawi ang dekada-dekada ng paglala ng kalidad ng edukasyon. Hindi nakatutulong ang 50 araw na class suspension dahil sa sama ng panahon. So kung 180 minus 50, talagang napakalaki ang nawawala. Iba pa dyan yung celebrations or school celebrations. Para lalong matutukan ang pagtuturo, rekomendasyon din ng EDCOM2 na bawasan ang mga administratibong gawain ng mga guro tulad ng reports. Kailangan ding bumili ng mga textbook na napabayaan sa nakaraang 10 taon. Mga problemang ito ramdam ng mga nakausap kong grade 12 students. Siguro sa process po kaya po nagtatagal. Masyado pong mahaba. Kaya nawawalan din po sila ng times sa pagtuturo sa amin. Yung iba lang po naman po. Marami po akong na-encounter nung grade 11 and 12. Nahihirapan po sila mag-catch up sa simpleng pagko-comprehend lang po ng mga sentence po. Ang mga rekomendasyon at ibang resulta ng pag-aaral ng EDCOM2 ay i-report sa Kongreso at sa Pangulo sa mga susunod na linggo. Pero walaan nila itong saysay kung hindi tuloy-tuloy na maipatutupad. Pag nag-change in leadership, palit ng mga tao sa isang ahensya, lahat ng mga paggalaw ng papeles, procurement, apektado din. Ayon sa DepEd, kinikilala nila ang mga problema ang ipinunto ng EDCOM2, kaya sinimulan nila agad ang pagpapatupad ng revised K-12 framework. Bukod sa 289% increase sa pagbili ng textbook, nag-hire na ang DepEd ng mahigit 27,000 na bagong guro at nagbukas ng bagong admin positions. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Puno na muli ng mga turista ang makasaysayang Notre Dame de Paris sa bansang France. Lalo tapos na ang konstruksyon sa mga nasunog na bahagi nito. Kabilang sa mga bumibisita ang ilang Pilipino. Sinutukan niya ni JP Soriano. Tinutukan ng buong mundo ang pagkasunog ng ilang bahagi ng isa sa pinakatanyag na simbahan sa buong mundo, ang Notre Dame Cathedral o Notre Dame de Paris sa Paris, France. Marami ang nanlumo noon, lalo pat kilala ang Notre Dame de Paris dahil sa nakamamanghang Gothic architecture nito at mga makasaysayang seremonya sa France. Gaya ng koronasyon ng dating general ng France na si Napoleon. Mas lalo pang napalapit sa mga tao ang Notre Dame de Paris dahil ito rin ang setting ng isang tanyag na nobela na The Hunchback of Notre Dame na isinulat ng French author at dating mambabatas ng France na si Victor Hugo. Matapos masunog, umasa ang mga taga-France at mga deboto sa iba't ibang panig ng mundo na maayos ang makasaysayang landmark. December 2024, muling binuksan sa publiko ang Notre Dame de Paris, pero hindi pa lahat ng bahagi gaya ng Notre Dame Tower. At makalipas ng mahigit 5 taon, natapos na ang konstruksyon ng tower. Nang bisitahin ng GMA Integrated News ang Notre Dame de Paris, punong-puno na ulit ng mga turista ang makasaysayang Parisian landmark, kabilang na ang ilang Pilipino. Napakaganda. Yeah, I think it's a stunning inside. Yung mga structures and the way they presented it. We were here last, I think 2 years ago, but it was under construction. Ang Notre Dame de Paris, na isa ring UNESCO World Heritage Site, ay isang cathedral kung saan naroon din ang ilan sa mga pinaka-importanting relics ng Christian faith, gaya ng Crown of Thorns. Ang muling pagbubukas ng Notre Dame Cathedral matapos itong masunog patunay na habang may buhay, may pag-asa. Simbolo ito ngayon ng katatagan ng isang istruktura para sa kultura at pananampalataya ng France, pati na rin ng buong mundo. Mula rito sa Notre Dame Cathedral sa Paris, France at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pagpapalawig sa kabuhayan at oportunidad sa mga taga-Bangsamoro Autonomous Region,
in Muslim Mindanao Barm ang isa sa idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day. So let us continue to expand livelihood and economic opportunities in Barm. Let us raise the standard of living of every family in the region. Huwag niyong gagayahin yung nangyari sa national government na patong-patong ng regulation, 3 taon bago mabigay yung papel na napakasimple lang na bagay. And that is your opportunity. That is your opportunity. That you can make your government into what exactly it is you want to make it. Kinilala rin ng Pangulo ang pagkakabuo sa Barm bilang tanda ng pag-unlad at pagkakaisa. Sabay niyan, umaasa rin daw siya na ang darating na Barm elections ay magsisilbing oportunidad para magamit nila ang kanilang boses. Kahapon lang ay pinirmahan na ang redistricting law para sa reallocation ng parliamentary seats na nakalaan noon sa sulok. Handa nang magpakilig sa GMA Afternoon Prime ang nagbabalik tambalang sina Michael Sager at Zephanie. Pero bago sumabak sa taping ng Born to Shine, energized si Michael dahil nakapagpahinga na rin siya sa Canada. Makichika kay Nelson Canlas. Ready na muli si sparkle artist at former PBB housemate Michael Sager to face the world. After yan ng much-needed downtime sa kanilang tahanan sa Vancouver, Canada for the holidays. It was a really nice reset for me. I got to see my family, my friends, and I got to go back home. And pag umuwi kasi ako dito Nelson, parang I see where I started, kung saan ako naging bata, saan ako lumaki. Yes, it really grounded me and I appreciated the time to get some rest, restart, reset, and be ready for this year. Pagbalik niya sa Pilipinas, diretso siya sa taping ng kanilang upcoming GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Gaganap siya bilang si Nate Lim, isang reserved at tahimik na celebrity. Manifesting. Isang karakter na medyo malayo daw sa kanyang totoong personality. 2026? Muling makakasama rito ni Michael si Zephanie. Reunion project ito ng dalawa matapos kakiligan ng kanilang chemistry sa 2023 series na Love is Caught in His Arms. Bibigyang buhay ni Zeph si Jenny Sikat, isang aspiring singer na mapupuno ng challenges ang buhay. It's been years din po since the last time na we've worked together in a show. And ngayon po nakaka-excite. I am really excited na makita naman kung ano yung naging growth namin from our individual paths. And kanina nga nag-scenes na kami, medyo nakapanibago po. And speaking of characters, tila hindi natanggihan ni veteran actress Tessie Tomas ang role niya bilang kontrabidang lola sa serye na si Amelia. Kahit daw masarap ang buhay niya sa UK, mas matunog pa rin daw ang tawag ng showbiz sa Pilipinas, kaya't bumabalik pa rin siya dito for work. Pag pala kontrabida ka or gano'n, parang there's never a dull moment. And then when people see, anak ko may mangyayari kasi nandiyan na naman siya, may mangyayaring gulo o meron siyang iintrigahin o may makakagalit siya. May enjoy mo talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. Ang pagtutok po ninyo, mga kapuso, ang dahilan kung bakit #1 network pa rin sa bansa ang GMA Network. Suportado yan ng datos na nagsasabing umabot po sa mahigit 60 milyon ang nanonood sa GMA o nanood sa GMA noong taong 2025. Aba, hindi lang doble pero triple pa ang pasasalamat po namin dahil sumubaybay kayo sa iba-iba naming programa sa TV, radyo online at iba pang platform. Nakatutok si Mark Salazar. Malaking milestone para sa GMA Network ang taong 2025 dahil ipinagdiwang din ang ika-75 taong anibersaryo ng Kapuso Network. 75 taong pagbibigay ng malinaw, patas at mapagkakatiwalaang balita
mapangmulat na mga dokumentaryo at iba't ibang programang nagbibigay ng ngiti at saya sa mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. At nito ngang 2025, napagtibay ng GMA ang pagiging number 1 matapos makapagtala ng 86.2% net reach mula January hanggang December 2025. Batay sa datos ng Nielsen Television Audience Measurement, katumbas yan ng 62 million viewers. Kung isasama pa ang GTV, iHeart Movies at Heart of Asia, suma total na 63 million viewers ang naabot ng GMA Network. Dinomina rin ng Kapuso Programs ang top 30 most watched list sa bansa base sa aggregate ratings. Pinangunahan ng award-winning magazine show ng GMA Public Affairs na Kapuso Mo Jessica Soho ang 27 programa mula sa GMA. Sinundan niya ng primetime newscast ng GMA Integrated News na 24 oras. Pasok din sa top 30 ang 24 oras weekend. Pati ang mga dati at kasalukuyang GMA Prime shows tulad ng Encantadia Chronicles, Sangre, Sanggang Dikit for Real at iba pa. Pero mga kapuso, hindi nyo lang kami sinuportahan sa telebisyon, kundi pati rin online. Ang GMA ang top Southeast Asian creator sa loob ng halos 2 taon. Sa entertainment and media category, base sa datos ng Tubular Labs noong 2025. Suma total, 74.4 billion video views ang nakuha ng GMA across all platforms as of December 31, 2025. Naman ng gunman matapos barilin ng pulis habang tumatakas. Marami rin na nakaantabay sa mga pinakasariwang balita. Bukod sa pinakakomprehensibong midterm elections coverage, nanguna rin ang GMA Integrated News pagdating sa video viewership and engagement. Ayon sa Tubular Labs and Hootsuite Analytics, umabot sa 18.5 billion ang kabuoang video views sa Facebook, TikTok at YouTube. Ang Encantadia Chronicles, Sangre, itinanghal pang most watched na GMA Network content sa YouTube, Facebook at TikTok na may mahigit 5 billion views simula nang umere ito noong June 2025. Pati sa radyo, nangunguna ang GMA, nakapagtala ng kabuang 44.5% audience share ang Super Radio DZBB batay sa AGB Nielsen data sa buong 2025. 47.6% audience share naman ang naitala ng Barangay LS 97.1 Forever. Sa labas ng Metro Manila, numero 1 rin sa mga tagapakinig ang GMA radio stations. Ilan lang yan sa mga nakamit na tagumpay ng GMA Network noong 2025 dahil sa inyo mga kapuso. Kaya ngayong 2026, layunin ng GMA Network na maghatid ng bago at malikhaing contents na patuloy na magbibigay kaalaman, inspirasyon at aliw sa mga manonood sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At taus-pusong pasasalamat, siyempre po ang aming ipinararating sa inyo. Mula sa amin lahat dito sa 24 oras, maraming salamat po. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.